na lang po kuya, sabi ni Ellie sa driver ng tricycle na kanyang sinakyan. Agad siyang bumaba matapos niyang ibigay ang bayad. Nasa harapan na niya ngayon ang Nueva Orphanage. Ayon sa kanyang na-research sa internet tungkol dito, isa daw itong pribadong bahay ampunan. Kukunti lamang ang mga bata rito pero masasabi mo namang maayos ang kanilang sistema. Isa si Ellie sa mga volunteer ng isang organisasyon na tinatawag na Children Around the Globe na ang pangunahing focus ay ang matulungan at mabantayan ng mga kabataan sa bawat panig ng mundo. At ngayon nga ay meron silang aktibidad na kung saan bawat isa sa kanila ay kailangang bumisita sa bawat bahay ampunan at mag-stay doon ng isang araw. Kailangan din kasi nilang gumawa ng report ukol sa binisita nilang orphanage. At ito nga ang na-assign sa kanya, ang Nueva Orphanage. Namangha pa si Ellie habang pinagmamasdan ng bahay ampunan. Para kasi itong isang literal na mansyon. Kung hindi nga lang talaga merong signage sa harap ng gate, ay baka mapagkakamalan talagang isa itong bahay na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya. Matapos niyang pagmasdan ang labas ng bahay ampunan, ay tuluyan na siyang pumasok. Malaya namang nakabukas ang dalawang malalaking gate ng bahay ampunan na nagpapahiwatig na welcome ang kahit na sino mang mga bisita. Kumatok agad si Ellie sa pinto nang makitang sarado ito. Naghintay pa siya saglit bago may nagbukas dito at isa iyong madre. Ngumiti ka agad dito sa kanya nung makita siya na sinuklian din naman ni Ellie ng isang matamis na ngiti. Malumanay na tanong bilang pambungad ng madre. Ikaw na ba yung volunteer na bibisita dito sa orphanage? Opo, ako nga po. Agad namang pinapasok si Ellie ng madre at agad din siyang sumunod dito. Ako nga pala si Sister Ivy. Ako yung may-ari ng orphanage. Ako naman po si Ellie. Ay, siya nga pala. Tatawagin ko na yung mga bata. Dito ka na lang muna ha. Sabi sa kanya ni Sister Ivy. Ngumiti na lamang si Ellie bilang tugon at pagkatapos ay umalis na rin ang madre. Inilibot ni Ellie ang kanyang paningin sa loob ng bahay ampunan at masasabi nga niya na talagang isa itong mansyon. Gawa nga lang sa kahoy ang halos lahat ng makagamitan pero masasabi niyang magaganda ang pagkakagawa ng mga ito. Umupo si Ellie sa isa sa mga upuan na naroroon habang pinagmamasdan pa rin ang bahay ampunan. Biglang napatigil ang tingin niya sa isa sa mga hallway nang makitang may nakatayong batang lalaki doon at nakatingin ito sa kanya. Para bang kinikilala siya sapagkat ngayon lamang siya nakita nito doon. Sa isip nga ni Ellie, isa kaya siya sa bata dito sa ampunan? Hello? Pagngiti ni Ellie sa batang iyon, sabay kaway pa. Nanatili lamang na nakatingin sa kanya ang batang lalaki at parabang walang nadinig. Sa isip-isip ni Ellie, baka nahihiya lamang ang bata sa kanya, kaya kinausap niya itong muli at sinubukan pang magtanong. Hello? Ano nga palang pangalan mo? Subalit ganun pa din ang bata. Nananatili pa ding nakatingin sa kanya at pinagmamasdan siya. Walang ka-ekspresyon sa muka at titig na titig kay Ellie. Akmang lalapitan na sana ni Ellie ang batang iyon nang bigla na lamang itong tumakbo. Nasabi na lamang niya,
Ang weird naman nun. At napailing na lamang siya pagkatapos. Oras na naman ba? Sige na mga bata, i-welcome nyo yung bisita natin. Sabi ni Sister Ivy sa mga bata at agad namang sinunod siya ng mga ito. Hello visitor, welcome po sa Nueva Orphanage. Sabay-sabay nilang pagbati na sadyang pinagpraktisan pa. Agad namang napangiti si Ellie sa mga bata at nagpasalamat sa pagwi-welcome sa kanya ng mga ito. Nasa sala sila ng bahay ampunan at nandoon na daw lahat ng mga bata sa bahay. Konti lang yung mga bata doon at talagang mabibilang lamang sa mga kamay, pero masasabi naman ni Ellie na masasaya ang mga bata. Okay mga bata, ipakilala nyo naman isa-isa ang mga sarili ninyo. Dagdag ni Sister Ivy. Naunang magpakilala, yung batang babae na naka-twin tails na may hawak na bond paper at may drawing. Hello po, ako po pala si Maymay. Mahilig po ako mag-drawing. Ito po yung drawing ko. Sabay abot sa hawak nitong bond paper. Wow! Ang galing mo naman mag-drawing. Papuri ni Ellie sa drawing nito kahit na nagulat siya nang makita kung ano ang naroroon. Akala niya kasi mga tipikal na mga drawing ng mga bata ang iginuhit ng mga ito pero sadyang may kakaiba doon. Sa drawing na iyon ay may isang batang babae at may nakasulat na ngalang Maymay sa ibaba nito. Nakangiti si Maymay sa drawing at may hawak itong sa tingin niya'y duguang kutsilyo. Sa tabi naman nito ay parang merong shop o cafe dahil may nakalagay nga doon na cafe sa sideboard. Pero ang mas nakaagaw sa pansin ni Ellie ay ang drawing ng mga putol-putol na katawan ng mga tao sa loob ng cafe at duguan ang lahat ng naroroon sa loob. Kinilabutan ng kaunti si Ellie nang ibigay niya ulit ang weird na drawing na iyon sa bata, na ngayon ay parang nang aasar dahil sa ngiti. Inisip na lamang ni Ellie na maaaring ganun lang talaga ang nasa mindset ng ganong klaseng bata. Minsan weird at hindi maintindihan ng mga matatanda. Sunod namang nagpakilala sa kanya ang batang lalaking naka-eyeglass. Ako po si Carlos. Mahilig po ako mag-eksperimento ng mga bagay sa lahat ng may buhay. Siguro po maganda kung pag-ieksperimentohan din kita, ate. Sabay ngiti nito ng nakaluloko. Hindi na naging komportable si Ellie matapos sabihin iyon ng batang si Carlos. Agad namang lumapit sa kanya si Sister Ivy nang mapansin nito iyon. Bilang pagbawi niya, ay, pagpasensya mo na si Carlos ha. Ganyan lang talaga yung batang yan magsalita pero wala lang yun. Sabi sa kanya ng madre. Okay lang po yun. Siguro po ganun lang talaga yung mga bata, no? Nasabi na lamang ni Ellie at ngumiti sa madre. Pero sa loob-loob niya, may kakaiba na siyang nararamdaman. Sunod na nagpakilala sa kanya ay ang batang babae na may hawak na hanggang bewang na manika. Maikli lamang ang buhok nito, subalit may bangs ang batang iyon. Wala naman din itong ekspresyon na makikita sa muka.
Ako po si Sandy. At ito po yung kakambal ko, si Cindy. Sabay pakita ng dala nitong manika. Pinagalaw pa nga ni Sandy ang kamay ng manikang si Cindy. Hello daw po, sabi ng kakambal ko. Walang kaemo-emosyong sabi ni Sandy. Hello, nasabi na lamang ni Ellie. Sunod na nagpakilala kay Sandy ay ang dalawang bata. Isa itong babae at lalaki. Kapansin-pansin din ang mga suot nito. Yung batang babae ay nakasuot ng eye patch sa kaliwa nitong mata. Yung lalaki ay nakasuot naman ng mask sa bibig. Tila parang may tinatakpan sila sa mga bahaging iyon. Hello po, ako po si Ann. At ito po yung kapatid ko. Ang pangalan po niya ay Jan. Pagpapakilala nung naka-eye patch na batang babae. Kumaway naman ang kapatid nitong si Jan. Agad namang tinanong ni Ellie ang mga ito, lalong-lalo na sa suot nilang eye patch at mask. May sakit ba kayo? O kondisyon? Ngunit hindi naman kaagad sumagot ang magkapatid at nagtinginan lamang sa isa't isa bago ulit sila tumingin sa kanya na parang may gustong ipahiwatig. Bago pa tuluyang hindi mapalagay si Ellie, si Sister Ivy na naman ang sumagot sa tanong nito. May kondisyon kasi si Ann. Nakakakita daw ang kaliwa niyang mata ng mga hindi niya dapat makita. Kaya tinatakpan niya ito ng eye patch. Tapos si Jan naman, yung kanyang bibig ay hindi normal. Kaya tinatakpan niya ito ng mask. Pagpapaliwanag ni Sister Ivy. Umapaw naman ang kuryosidad ni Ellie sa bibig ni Jan kung ano ang itsura nito at kung paanong sinabi ng madre na hindi ito normal. Pero pinili na lamang niyang hindi na ulit magtanong kaugnay nito. Nagpakilala na silang lahat. Subalit napansin ni Ellie na wala yung batang lalaki na nakita niya kanina sa hallway. Sister Ivy, meron pa po bang ibang bata rito? Oo nga pala. Si Tatsi. Pasensya ka na, iha. Mahiyain kasi yung batang yun, tsaka madalang lang makihalubilo sa kapwa niya. Sabi ni Sister Ivy at ikinatango na lamang ng kausap. Hapon na iyon at tinutulungan ni Ellie si Sister Ivy na bantayan ang mga bata. Napapansin din ni Ellie na hindi lang weirdo ang mga bata sa orphanage na iyon, kundi nagbibigay din ng kakaibang hilakbot sa kanyang sistema. Nagiging uneasy na siya at hindi na rin nagiging komportable habang tumatagal siya dun. Pero dahil volunteer nga siya sa orphanage, ay wala siyang ibang choice kundi panindigan ang kung anong naka-assign sa kanya. Lumapit na naman sa kanya ang batang si Maymay. Ate Ellie, tingnan niyo po yung bago kong drawing, oh. Sabay pakita nito ng bagong guhit. Kinilabutan na naman si Ellie pagkakita pa lamang ng iginuhit ni Maymay. Tungkol iyon sa kanya. Doon sa drawing, may isang babaeng nakabigti at siya iyon sapagkat sa gawin ng kanyang uluhan sa drawing ay nakasulat ang ngalan niya. Pinalilibutan din ito ng mga bata na tila nakangiti at parang mga demonyo habang nakatingin sa babaeng nakabigti. Ang galing mo naman talaga mag-drawing, May. Sana ako din magaling mag-drawing ng ganito, no? Nautal na lamang na sabi ni Ellie
at humagikik na lamang si Maymay bago bumalik sa kanyang bagong idinodrawing. Tumayo na lamang si Ellie at naisipang uminom ng tubig sa kusina ng bahay ampunan. Napatigil siya sa pagpasok doon nang makita ang manika ni Sandy na muntik niya ring ikinagulat. Napatingin siya sa bahid ng dugo sa pisngi nito hanggang sa napansin niya ang bakas ng dugo papunta sa labas ng kusina. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa takot din siya na makakita ng dugo. Pero nagtataka siya kung saan nanggaling ang pulang likido na iyon kaya't kanya itong sinundan. Hanggang sa makita niya ang 4 na bata na nagkukumpulan at parabang may tinatawanan. Agad na nakilala ni Ellie ang mga mukha ng batang iyon kaya't tinawag niya ito isa-isa. Agad na nagsilingunan sina Sandy, Ann at Carlos na parang may hawak-hawak at nakangiti ng nakakakilabot pero nagulat siya nang lumingon si John. Agad siyang tumalikod dahil sa pangingilabot nang makita si John na walang suot na mask. Wala itong panga at nakalawit ang dila nito. Pero ang mas nakapagpakilabot sa kanya ay may kinakain itong 2 daga. Nakikita ko may kakaibang kulay na nakapalibot kay Ate Ellie. Dinig na sabi ni Ann at nagsihagigikan sina Carlos at Sandy. Dahil doon ay kumuha na siya ng isang basong tubig at ininom iyon ng diretso. Nilinis na din niya ang bakas ng dugo na nasa sahig at nagulat pa siya nang makitang parang nakatingin nga sa kanya ang manika ni Sandy. Pero ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang isang batang lalaki na nakamasid pa pala sa kanya kanina pa. Yun ay si Tatsi. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Ellie, ay bigla na lamang siyang nagising nang makarinig ng boses ng matanda at alam niyang kay Sister Ivy iyon. Sunod na narinig niya ay ang boses ng mga bata. Ewan ba niya pero parang gumagawa ng ritual o nagdarasal ang kanilang mga tinig kung pagbabasihan niya ang kada bigkas ng mga ito ng pananalita. Hindi rin maintindihan ni Ellie ang lengguwaheng ginagamit nila. Napatingin na lamang siya sa orasan na nakasabit sa dingding at nakitang 12:00 na iyon ng hating gabi. Nagtaka na lamang siya kung ano ang ginagawa nila ng ganoong oras, kaya't naisipan niyang bumangon at lumabas ng kwarto. Mukhang malapit lang din ang kinaroroonan ng mga tinig dahil malinaw niyang nadidinig ang mga boses nito. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kinaroroonan ng mga boses nila. Iniiwasan din niyang makalikha ng ingay habang ginagawa iyon. Nasa tapat na siya ng isang kwarto kung saan naroroon nanggagaling ang mga boses na naririnig. Napalunok pa nga siya sa kaba habang tumitibok ng mabilis ang puso niya. Mabuti na lamang nakabukas ng kaunti ang pintuan ng kwartong iyon kaya't malaya niyang nasilip ang nasa loob. Unti-unting inilapit ni Ellie ang mukha sa siwang ng pinto at doon ay nakita nga niya si Sister Ivy at ang mga bata na nasa loob ng kwarto. Nakapabilog silang lahat at nasa loob ng parang ginuhit na pentagram. May kandila din silang maliliit na nakapalibot sa kanila. Alam ni Ellie na isang ritual ang ginagawa ng mga iyon. Pero bakit nila ginagawa? Pinanood na lamang ni Ellie
kung paanong kumuha ng isang mangkok ang madre at uminom ito nang hindi niya alam kung ano yun. Sunod na ginawa nito ay may binigkas pang hindi rin niya maintindihan na lengguwahe at nagsalita ng Ingles. "For you, my lord." Bigkas ni Sister Ivy bago ito lumuhod sa harap na parang may sinasamba. Unti-unti namang napatingin si Ellie sa kung ano ang sinasamba ni Sister Ivy. Nang magulat siya at halos mapasigaw, sumulpot kasi bigla ang mukha ni Tatsi at ang mas nakakatakot pa doon, purong itim ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Napaatras pa si Ellie dahil doon at nakita pa niya si Sister Ivy na tumingin din sa kanya bago siya nginitian ng nakakakilabot. Dali-dali namang bumalik si Ellie sa kwarto niya at humiga sa kama. Iniisip pa rin niya ang nakita niya kanina. Alam na niyang hindi lang isang ordinaryong bahay ampunan ang kanyang pinuntahan at hindi na niya ito gusto pang malaman. Dahil sa nangyari kanina ay hindi na tuloy nakatulog hanggang sa inumaga na si Ellie sa kakaisip. Noong umaga ding iyon ay nagsimula na rin siya kaagad na mag-ayos ng mga gamit at inilagay na lahat sa kanyang dalang bag. Nag-decide na siyang aalis na kaagad sa naturang bahay ampunan. Mabuti na lamang wala siyang nakita ni isa sa kanila nang makababa na siya. Nag-iwan na lamang siya ng isang sticky note na may sulat na aalis na siya. Agad siyang pumara sa isang tricycle na agad namang huminto sa kanyang harap. "Manong, Destiny Village po. Please, pakibilisan po ha," sabi niya rito at agad na sumakay. Napatingin pa siya sa bintana ng bahay ampunan at nagulat nga siya nang makita si Tatsi na nakatingin sa kanya habang kumakaway sa gawing bintana. Pero hindi na siya nag-iisa doon sapagkat nang ikalat ni Ellie ang kanyang paningin, naroroon din sina Maymay, Carlos, Ann, Jan, Sandy at maging si Sister Ivy. Kumakaway silang lahat sa kanya habang may nakakakilabot ng ngiti na gumuguhit sa kanilang mga labi. "Nueva Orphanage. Hindi na ako babalik doon. Salamat o Diyos. Salamat." Nasabi na lamang ni Ellie sa sarili habang patuloy na niyayakap ang sarili dahil sa kilabot. Ipinangako na rin niya sa kanyang sarili na hindi na siya babalik sa abnormal na bahay ampunan na iyon. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories.
Subscribe na! Or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.